Napansin mo bang kahit anong kayod mo, parang laging kulang ang sahod mo? Baka naman, ikaw na ang gumagawa ng sariling sabotahe sa wallet mo. Ito ang 10 money mistakes na madalas na gawin ng mga Pinoy. At kung paano mo ito maiiwasan. Tara pag-usapan natin. Baka ito na ang sign mo para baguhin ang money habits mo. Number 1, living paycheck to paycheck. Alam mo yung sahod na hindi pa dumarating pero ubus na sa isip mo? Yan ang classic example ng paycheck to paycheck life. Sweldo mo ngayon, bayad utang bukas. Tapos hintay na naman ang susunod na cut-off. Paulit-ulit na cycle. Madalas to sa atin kasi wala tayong buffer or savings. Ang solusyon? Gumawa ng simpleng sistema. Pagtanggap mo ng sahod mo, ihiwalay agad ang ipon kahit 10% ang iyong sahod. Gumamit ng sobre method o e-wallets. Maglista ng gastos at tanggalin yung hindi essential. Oo, pati yung milk tea o yung Starbucks mo araw-araw. Hindi kailangan ng malaking kita para makaipon. Kailangan lang ng disiplina. Ang pera parang tubig sa balde. Kung may butas, kahit gaano karami, mauubos din. Ayusin mo muna ang butas bago dagdagan ng laman. Number 2, walang budget plan. Kung walang plano, tiyak na palpak. Pero sadly, karamihan sa atin, kapag budget ang pinag-uusapan, wala tayo niyan. Bahala na. Ang resulta, hindi alam kung saan napunta ang pera. Bibili lang dapat ng suka sa tindahan, pero biglang nasamahan ng chichirya, load at biglang may pag-grab pa. Kaya parating petsa di peligro. Dasal ng dasal na naman tayo na sana umabot ang pera natin sa susunod na sahod. So, paano nga ba ang tamang pagbabudget? Start simple. Hindi mo kailangan maging complex tulad ng paggawa ng Excel sheet for every expense. Eto gawin mo. Gamitin ang 50-30-20 rule. Kapag meron na ang sahod mo, itabi mo ayon sa budget rule natin. 50% sa iyong needs, 30% sa iyong wants, 20% savings or for debt payments. Gumamit ng notebook o budgeting app. Super effective neto at ma-identify mo pa kaagad kung ano ba yung mga non-essential items na ginagastusan mo na kailangan mo nang iwasan. Gawin tong weekly habit. Kapag Sunday night, gawin mo tong budget night to plan for your budget and to keep track kapag sumusobra ka sa paggastos. Ang budget, hindi yan kalaban. Yan ang mapa mo sa financial freedom. Kung ayaw mong maligaw, kailangan mong sundan ang mapa mo. Tandaan, kapag hindi mo alam saan napunta ang pera mo, huwag kang magtaka kung bakit laging wala. Number 3, pabita sa gastos o pakitang tao. Yung tropa mo laging naka-iPhone pero palaging utang muna, alam mo na, maraming Pinoy na bibiktima ng pakitang tao. Gustong magmukhang mayaman kahit hindi kaya. Bakit? Peer pressure, social media, kultura ng hiya kapag hindi branded ang gamit mo. Pero tandaan mo kaibigan, walang masama sa simple. Ang tunay na yaman hindi sa gamit, kundi sa laman ng wallet. Ito ang tip ni Kuya Ben. Bago bumili, tanungin ang iyong sarili. Kailangan ko ba to o gusto ko lang magpanggap? Iwas sa utang para na magpa-impress. Ang kailangang i-impress mo ay yung future self mo. Imagine na sobrang bilib ang future self mo sa'yo dahil nag-ipon at nag-invest ka ng tama. Di chill-chill na lang ang future self mo. Alalahanin, ang taong nagpapanggap na may pera, nauubusan. Ang taong tahimik pero marunong sa pera, umuunlad. Mas masarap mag-Starbucks kung hindi utang ang kape, di ba? Number 4, bahala na si Batman mindset. Bahala na, ang paboritong motto ng maraming Pinoy. Walang ipon, bahala na. Walang plano, bahala na. Retirement, si Batman na bahala. Pero sa totoo lang, yang si Batman hindi mo kaibigan at hindi siya darating para sakipin ka sa utang. Ito ang mindset na nagiging ugat ng financial failure, yung ayaw magplano dahil takot o tamad. Gawin mo to, mag-set ng SMART goals. Ibig sabihin nito, yung mga goals mo dapat specific, measurable, achievable, realistic, time-bound. Simple example nito, makakaipon ako ng 30,000 pesos in 12 months. So paano natin maa-achieve ito? Divide muna natin ang 30,000 savings goal mo in 12. Ibig sabihin, 2,500 pesos per month ang dapat mong maitabi para makamit po ang savings mo na 30,000 pesos within a year.
Ang tanong, paano mo ma-achieve na makapagtabi ng 2,500 pesos per month? Iwas siguro muna sa online shopping. Say no sa pag-andi samgyupsal every week. O baka naman kailangan mo na maghanap ng side hustle or extra racket para may additional income ka. Gamit ka rin ng mga vision boards, kahit simpleng picture ng bahay o travel goal, para ganahan ka to achieve your goals. Para sa akin, every time na tinatamad ako, tinitingnan ko lang yung picture ng family ko sa aking phone at sinasabi ko sa sarili ko, kahit mahirap, kahit minsan gusto ko nang sumuko, aalalahanin ko, may mga umaasa sa akin at basta para sa kanila, lalaban ako hanggang dulo. Kaibigan, ang perang pinaghahandaan, lumalaki. Ang perang pinababayaan, nauubos. Huwag puro dasal, kailangan din ng diskarte. Number 5, no emergency fund. Isang karaniwang eksena. Na ospital si tatay, nawala sa trabaho si nanay, o nasira yung tricycle ni kuya, wala kang perang nakatabi. Paano na? Ang ending, utang, 5-6, benta ng alahas, o kaya naman lahat ng ipon ubos sa isang igla. Ito ang halaga ng emergency fund. Hindi ito luho. Ito'y kalasag mo sa buhay. Kasi ang emergency hindi nagpapasabi, kaya dapat laging handa. Ito tip ko sa emergency funds. Target at least 3 to 6 months ng monthly expenses mo. Start small sa pagbuo ng emergency funds. Kahit 50 pesos to 100 pesos per week. Gamitin ang autosave featuring ng e-wallet o sa bangko pwede yan. Huwag galawin kung hindi totoong emergency. Hindi ito para sa birthday ni crush. Think of emergency fund as your financial shield. Sa panahon ng bagyo, hindi pwedeng dasal lang. Kailangan mo rin ng bubong. Andyan si Lord, oo, pero tinuturuan din niya tayong maging responsable. Number 6, walang insurance o HMO. Sayang lang yan. Sabi ng karamihan tungkol sa insurance. Pero pag dumating ang sakit o aksidente, saka lang marirealize, mas masakit ang walang proteksyon. Marami sa atin ang takot o tamad mag-aral tungkol sa insurance. Yung iba, iniisip agad yung mahal na premium, pero hindi lahat ng plan kailangan mamahalin. Nasa huli ang pagsisisi, kaya ito dapat ang gawin mo. Start with PhilHealth. Siguraduhin maghulog ng at least 500 pesos kada buwan para tuloy-tuloy ang coverage mo at protektado ang family mo sa oras ng pangangailangan. I-explore mo ang microinsurance. Marami ng affordable HMO like MaxiCare prepaid cards. Huwag basta-basta kukuha ng policy. Aralin muna. Huwag pabudol sa kakilala. Insurance is not just for you, it's for your family. Kasi sa huli, sila ang sasalo ng gastos kung wala kang proteksyon. Huwag mo ipaubaya sa kanila ang bigat na kaya mong paghandaan ngayon. Number 7, hindi marunong mag-invest. Investing? Ay, para lang sa mayaman yan. Laging ganyan ang sinasabi ng maraming Pinoy. Hanggang sa tumanda nang walang naipon at umaasa na lang sa anak. Pero ito ang totoo. Investing is for everyone. Kahit 500 pesos lang, pwede ka na magsimula. Hindi mo na kailangang maging eksperto sa stocks para magsimula. Eto, subukan mo to start investing. Try mo ang Pag-ibig MP2. GCash user ka? Check out G-Invest. Pwede ka mag-start as low as 50 pesos. Ayaw sa risk? Time deposit muna. Over time, pwede mo na siguro itong ilagay sa mutual funds. Bago ka sumabak sa crypto o stocks, mag-aral muna. Walang magic shortcut sa pagyaman. Huwag ka magpadala sa chismis o hype, lalo na sa FOMO o fear of missing out. Minsan kasi, dahil lang trending ang crypto, i-invest mo agad buong ipon mo. Tandaan, ang crypto parang roller coaster. Ang bilis tumaas, pero ang bilis ding bumagsak. Kung hindi mo alam ang pinapasok mo, baka malunod ka bago ka pa makaangat. Ang pera sa bangko, natutulog. Ang pera sa investment, nagtatrabaho. At tandaan, habang bata ka pa, mas may time kang magpalago. The earlier you invest, the sooner you reap. Number 8, easy money mentality. Double your money in 7 days. Scatter? Pudol yan, kaibigan. Kung madaling pera lang ang hanap mo, I'll say it now, kaibigan. Walang easy money. Mabilis ang pangako, pero mabilis din ang pagkakalugi. Lahat gusto yumaman, pero ayaw dumaan sa proseso. Kaya ang ending, nadaya, na-scam, nabaon sa utang. Kaya dapat research before you invest. Kung mukhang too good to be true, malamang totoong too good to be true nga.
Instead of investing on potential scams at easy money raw, invest in skills tulad ng freelancing, online business o digital marketing. Iwas sa get-rich-quick traps. Kung legit man, mataas ang risk niyan. Ang tunay na yaman, dinadaan sa tiyaga at tamang diskarte. Walang masama sa ambisyon, pero masama ang pagiging desperado. Kung gusto mong umangat, magtrabaho ng matalino, hindi basta bara-bara. Number 9, hindi marunong tumanggi. Pautang muna, kaibigan naman tayo eh. Ikaw lang talaga ang matatakbuhan namin ngayon. Tapos ikaw, dahil mabait, oo lang ng oo. Kahit ikaw mismo, kapos. Minsan, gusto mong tumulong, pero ang tanong, kaya mo ba? E paano kung dahil sa tulong mo, ikaw naman ang mawalan? Learn to say no with kindness. Tumulong kung kaya mo lang, huwag ipili. Gumawa ka ng tulong budget. Kapag ubos, next time na lang. Huwag mahiya magsabi ng, hanggang dito lang muna ako, hindi ko na kaya magbigay. Ang tunay na kaibigan, iintindihin ka. At kung sila'y nagalit kasi hindi mo sila pinautang, aba, hindi utang ang problema, ugali nila. Protect your peace. Minsan, no is the most loving answer. Number 10, walang long-term vision. Makaraos lang sa araw na to. Yan ang mindset ng marami. Pero habang ganun ang goal mo, habang buhay kang hoping na makakaraos, walang plano, walang goals, walang pangarap. E paano ang retirement? Paano ang anak mo? Gusto mo bang sa huli, ikaw pa rin ang pasanin ng mga anak mo? Gumawa ka ng vision board. Anong bahay ang gusto mo? Anong lifestyle? Set goals. Dapat meron kang 5-year goal, 10-year goal at retirement goals. Huwag mong kalimutan na ipagdasal. Pero higit sa lahat, dapat pagplanuhan yan. Hindi pa huli ang lahat. Basta't may plano ka, may pag-asa. Hindi mo na kailangan ng malaking pera para magsimula. Kailangan mo lang ng malinaw na direksyon. Sabi nga sa Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead surely to abundance. Kung isa man sa 10 ito ay ginagawa mo pa rin, huwag mag-alala, lahat tayo dumaan dyan. Pero ang mahalaga, handa ka na magbago.